Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Pastol sa bukirin, nagpastol mga tupa, kanila nagpakita ang anghel ng Diyos. Huwag kayong matatakot, maganda ang balita ko. Ngayong gabi sinilang ng manunubos. Ngayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo minsan pa ay lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng ating banal na misa. Marami tayong pinagdarasal, marami tayong pinapanalangin, binubulong sa Kanya. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga pagbasa ngayon kung paano masasagot ang ating mga kahilingan. Una, sa unang pagbasa, sabi niya kailangan nating paniwalaan mula sa ating puso. Paniwalaan natin, magtiwala tayo na tinanggap na natin kung ano ang ating hinihiling mula sa Kanya. At pangalawa, sa Ebanghelyo, kailangan tayong matutong magpakumbaba. Mula sa ating pagpapakumbaba, diyan tayo makakatanggap ng pagpapala. Sa maraming beses na kung saan tayo ay nanalangin pero di tayo nagtiwala, meron pa ring pagdududa, tayo nag-aalala, sa mga pagkakataon din na kung saan tayo ay puno ng kataasan ng loob. Hingin natin muli ang awa ng Diyos para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap muli sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginawa mong mga bagong nilikha sa pamagitan ng anak na naging aming kamukha. Pagkaloob mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila. Pakundangan sa kanyang pag-apo sa aming dalita bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ni Numan ang kanyang kapatid, ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual.
may kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw, Sion, ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sana ngagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, 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 alleluia. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayoy naliliwanagan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpuntas sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag din naman doon sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo na mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yung pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag din. At nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang taong malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang ako mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating na lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito.
Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may magbaba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May dalawa po tayong choice o pwedeng pagpilian sa buhay. One, you can either choose to compete, or second, you can choose to complete. Saan po kayo sa dalawang yan? Ikaw ba ay nakikipagpaligsahan o ikaw ba ay nakikipagtulungan? Do you know what is the difference between competing and completing? Ano pong pagkakaiba ng dalawang bagay na ito? Isang letra lang po. It is the letter L. Lagyan mo ng letter L yung gitna ng salitang compete. Yan po ay nagiging complete. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng letter L sa gitna ng complete? What does the L stands for? It stands for love. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng love? Spell love. L-O-V-E. Acronym po yan. May kahulugan po ang bawat isang letra. Love means living on valued energy. Ulitin ko po, memorize nyo. Love means living on valued energy. Ibig sabihin kapag ikaw ay nagmamahal, malakas ka, may gana ka, at masaya ka. Amen? Tingnan niyo po sa ating ebanghelyo, binibigyan tayo ng halimbawa ng Diyos kung paano tayo mabuhay ng mabuti at banal. Si San Juan Bautista, binalita daw po sa kanya na si Jesus ay nagbibinyag din. At lahat daw ng tao ay pumupunta sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Mababawasan na yung mga pumupunta para magpabinyag kay San Juan. Pero imbis na magalit itong si San Juan, imbis na siya ay mainggit, imbis na siya ay makipagpaligsahan kay Jesus, anong ginawa niya? Nagpakumbaba pa siya. Ang sabi niya, ang pahayag niya, he must increase, I must decrease. At dahil binigay po ni San Juan yung spotlight kay Jesus sa ating Panginoon, anong nangyari, anong naranasan ng mga tao? Maraming gumaling sa kanilang sakit. Nakaranas ng himala at milagro ang maraming tao. Maraming mga makasalanan ang napatawaran. Maraming tao na lumayo sa Diyos ang nagbalik loob sa Kanya. Mag-ingat po kayo, mga kapatid, kapag pinipili mong makipag-unahan o makipag-compete sa iba. Kasi ang mga nagko-compete ay nauuwi sa inggit. Amen? At kapag may competition sa pamilya, tingnan niyo po, nagsusumbatan na, may nangungwenta, may nagtatanim ng hinanakit at sakit ng loob. Di po ba? Kapag merong kompetisyon sa trabaho, magsisiraan ang mga magkakaopisina, maglalamangan sa trabaho, walang tunay na serbisyo, puro pressure na lang. Di po ba? Kapag may kompetisyon na sa simbahan, nagpapalakasan kay Pader, nagpapabida doon sa altar, puro palabas na lang. Wala na talaga yung espiritu ng Diyos. Wala na yung sense of mission. Wala na ring malasakit. Pagpapakita na lang. Pagpapasikat na lang. Pagbabalat kayo ang nararanasan. Kapag ang buhay ay puro po kompetisyon, siguradong mapapagod ang puso mo. Nawawala ang kapayapaan at nabibigatan ang iyong katawan. Namamatay ang pagmamahal kapag nakikipag-unahan ka sa iba. Remember, my dear friends, relationships are not made for competition. Relationships are for completion. Kaya nga po kayong mga mag-asawa, tandaan niyo po ito. Kapag nag-aaway kayo at kapag ang isa sa inyo gusto niyang manalo, gusto niyang patunayan na siya ang tama, parehas kayong talo. Di po ba? I will repeat that. Understand that. Learn from this.
when couples fight, when couples argue, and one of you only wants to win, then both of you lose. Because love does not try to win. Love tries to love. True love does not compete, but true love complements. Ang inggit kasi gusto niya nauuna palagi. Di po ba? Pero ang tunay na nagmamahal, okay lang na nahuhuli. Di ba? Kayong mga magulang, okay lang sa inyong mahuling kumain. Basta't nakikita nyo, busog ang inyong mga minamahal. Kapag in love ka sa isang babae, pinapauna mo siyang sumakay sa sasakyan. Ang tunay na nagmamahal, hindi niya ninanais na mauna. Ang tunay na nagmamahal, gusto niyang mauna ang kanyang minamahal. Kaya nga po sa pamilya, kung gusto nitong maging masaya, dapat walang lamangan, walang paligsahan, dapat merong pagbibigayan. Amen? Ang tunay na masayang pamilya, nagtutulungan. Alam niyo po ba na mas masaya yung mga pamilyang nakatira sa baryo kaysa sa mga nakatira sa private subdivision? Bakit po? Kasi pansinin niyo po, yung mga pamilyang nakatira sa baryo, yung mga walang bakod, kapag meron pong nagbe-birthday sa isang tahanan, kahit na hindi naman po humihingi yung mga kapitbahay nila, bibigyan nila, magpapadala sila ng pagkain. Hindi po ba? Sa subdivision, kung hindi ka i-invite, wag kang pupunta. Baka mapahiya ka pa. Nung pong bata ako, naranasan ko ito. Kapag wala po kaming ketchup, toyo, suka, kasabihin po ng aking lola, punta ka doon sa kapitbahay, hingi ka. Nung una po, nahihiya ako. Pero, alam nyo, mga kapitbahay talaga, may malasakit, napakabait. Minsan, uuwi ako, hindi lang po ketchup ang dala ko. May kasama pang chicharon, may kasama pang pansit. Minsan. Kapag walang kanin, yung kapitbahay namin noon, di man po sila nahihiya, pupunta sa amin, hihingi. Bibigyan namin sila. Sa subdivision, mahihiya ka pa na kumatok doon sa kapitbahay mo. Kasi mataas yung bakod niya. Tatakot ka. Makikita mo, naka-electric fence pa. Nakaka-intimidate minsan. Kasi naka-digital lock pa sila. Ang mga nakikipagpaligsahan, nakikipag-unahan, hindi lang po malungkot ang mga yan. Gutom pa sila, di po ba? Gutom physically, gutom spiritually. Pero ang mga tunay na nagmamahal ay nagpupunuan at sila ang merong tunay na kapayapaan. Tandaan po natin kung ano ang pinakamahalaga pagdating sa Diyos. Pagdating naman ng panahon, pag lumisan na tayo dito sa mundo, kapag nakaharap natin ang Diyos, hindi naman po tatanungin ng Diyos sa atin, sinong pinakamagaling sa inyo? Hindi naman po tatanungin, sinong pinakamaraming achievement, sinong pinakamaraming napahanga, sinong talagang nagwagi sa buhay. Ang tatanong po ng Diyos sa atin, pagkatapos ng ating buhay, ilan ang natulungan mo? Ilan ang minahal mo? Ilang tao ang lumakas dahil sa iyo? Kaya nga po mga kapatid, 3 bagay po sanang inyong tandaan. Una, ang buhay ay hindi karera. Ito po ay misyon. Lalong-lalo na kayo mga bumagsak sa bar exam. Tandaan nyo ito. Hindi mahalaga sinong una na pumasa. Ang mahalaga ay yung pag ikaw ay pumasa, makakatulong ka. Amen? Hindi tayo nabubuhay dito sa mundo para makipag-unahan sa iba. Tayo'y nabubuhay dito sa mundo para magmahal, para maging masaya. Paano? Pag tayo'y nagkakaisa, pag tayo ay nagsasama-sama. Amen? Pero pangalawa, tandaan niyo po, love does not compete. Love always complete. Ang tunay na pagmamahal ay hindi naman nakikipagtaasan o hindi nagbababa ng sarili para ang iba ay mauna. At pangatlo, kahuli-ulihan, kapag ikaw ay nagmamahal, oo, magsasakripisyo ka, pero ikaw ay matutuwa, ikaw ay mapupuno dahil makikita mo may nabubuo kang tao. At sa bawat tao na nabubuo mo at nakukumpleto mo, doon nagiging mas masaya ang Diyos. At doon nagdidiwang din ang kaluluwa mo. Magdasal po tayo, mga kapatid, na palagi nating ilagay ang letter L, love, sa gitna ng ating mga ginagawa. Ano ang love? Baka nakalimutan nyo na. Love means living on valued energy. Huwag kang
makikipag-unahan. Unahin mo palagi ang Diyos, unahin mong mahalin ang iba. At makikita mo, kahit na hindi ka mauna, mahuli ka man, magiging masaya ka, magiging payapa ka, at magiging buo at mas fulfilled ang buhay mo. At yan ay ang tunay na mahalaga. Amen. Tumayo po tayo. Tulad ni San Juan, manalangin tayo na maging tapat sa ating bokasyon at misyon bilang mga Kristiyano. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang simbahan nawa, ang aming pakikibahagi at pagmamalasakit ay may paabot maging sa mga di kasapi ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating binyag naway isagawa bilang isang panawagan para makisalamuha at makiramay sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataang lalaki at babae naway makinig sa Espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga ibinubulong nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, naunawaan namin na kami ay tinawag mo upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian. Tulungan mo kaming makabahagi, pagligtas sa gawin ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Pagkaloob mong aming mahainan ng mga alay at iyong kadakilaan, at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang, ang aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ang hindi naiiba sa amin, minarapat mo sa pagkataon namin magniningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kay isa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos,
kay isa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kay isa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapurihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Mid the silent night, the stars are shining. Shepherds on the hills, watching in keen night. The folks and flocks are in the forest calm, keeping and watching on the clouds bright. Silent Virgin, silent night, holy infant, so tender and night, sleep in peace, sleep in heaven, sleep in heavenly peace. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangan mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas na mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo ngayon, lagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib. Sabay-sabay po nating dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new and diseased areas.
so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio o Petralcina, Pray for us. muli po ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat na sumusubaybay bawat Sabado sa ating Healing Mass. Paalaala lang po, hindi po ako nagtitinda, nagbebenta ng healing oil. It has come to my attention, meron pong poser o scammer na i-message po kayo, nagpapanggap na ako at nagbebenta po ng healing oil. Lahat po ng ating mga oil o langis na pinamimigay dito sa parokya ay libre. Wala pong bayad. Kung kayo po ay pupunta dito, bibigyan po namin kayo, hindi namin kayo sisingilin. Hindi po namin kayo hihingan ng pera. Kaya wag po kayong magpapaniwala. Pagkamahal-mahal pa naman ang benta ng tao sa healing oil, 2,000 pesos daw. Tandaan niyo po, isang kasalanan ang pagbebenta ng mga na-bless o banal na bagay. Kayo'y nagkakasala kung kayo'y magtitinda ng mga banal na bagay at kung kayo ay bibili nito. Kaya huwag niyo pong i-entertain yung mga nagme-message sa inyo, nagpapanggap na ako. Okay? So muli po sa inyong lahat, maraming salamat. Sana po, tandaan niyo ang ating paalaala ngayong araw. Una, na ang buhay ay hindi karera. Ito po'y paglalakbay. Kaya nga po sa mga bumagsak sa bar exam, ang mga bagsak sa board exam, huwag kayong ma-depress. What matters is you're following the will of God. In due time, in God's time, God has a perfect plan for you. Ang mahalaga hindi yung mauna ka, pero unahin mong kagustuhan ng Diyos. At anong kagustuhan niya? Ang umibig ka, ang magmahal ka. Kaya nga, wala pong lugar sa pagmamahal ang pakikipag-unahan. Love completes, it does not compete. Tandaan mo, kapag meron kang taong pinupuno, yan bumabalik din ang pagpapalang yan sa iyo. Ikaw din ay bubuuin at pupunuin ng pagpapala ng Diyos. Kaya po sa araw na ito, pagdasal po natin ang mga kapatid natin na nalulungkot dahil sila'y nabigo na pumasa sa bar exam, sa board exam. Pagdasal din po natin ang ating mundo dahil sa mga gustong manguna, gustong maging mas mayaman, gustong maging mas makapangyarihan, at itong nagiging mitya ng gulo, ng gera, ng away ng mga bansa. Remember, my dear friends, it doesn't matter if you are first. What matters most is you love. And when you love, you will have joy and peace. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.